Okay class, good morning. So discuss natin yung AMM para sa simple beams. Sa face-to-face ay discuss na natin yung cantilever beams. So ngayon naman, yung simple beams naman. Tulad ng sinabi ko sa'yo, best method pa rin for me ay DIM talaga. Kaya lang, for the sake ng discussion, so turo na rin natin to. So sa pagkuha ng deflection, para sa simple beams using AMM, since geometric ito, so more on triangles pa rin talaga ito. So mamaya magre-ratio and proportion tayo, tapos after nun mapapalitaw na natin yung deflection. Pero first step, syempre reaction muna. So pinalitaw ko muna yung reaction dito, kinuha ko na para hindi na matagal. Then after nun, sa pag-deal po ng ng deflection ng simple beams, ang kailangan lang nating palitawin na una ay yung deviation sa isang support. So dito ipapakita ko muna na kukuhanin natin yung deviation dun sa support B. So ito, yung part na to. So tatawagin natin to as deviation ng B with respect sa A. So tandaan, may magkaiba yung deviation ng A with respect sa B do sa deviation ng B with respect sa A. So, ito ay deviation ng B with respect sa A. So, palilitawin muna natin yan. Tapos, ma-imagine mo na kapag pinalitaw mo yan, ay may ma-form ka na shape. So, kapag lumitaw yan, lilitaw na yung triangle natin. So, ito paano ba itong triangle natin? Ayan. So, yan, ma-form na yung triangle na yan. So, gagawin natin yan mamaya. Tapos, kapag nakuha natin, kapag nakuha natin deviation sa B with respect sa A, kunwari, ang kukuhanin natin na yung imaginary na to, yung point C, tapos ito point D. Ang kailangan mo lang gawin, palitawin din yung deviation nito. Tapos, using ratio and proportion, lilitaw na yung deflection na to. So, ganun lang ang gagawin natin. So, sa point D, ganun din. Kukuhanin lang natin yung deviation ng D with respect sa A. Tapos, using ratio and proportion ito sa deviation ng B with respect sa A, lilitaw na rin ito. So, gawin natin. Yung moment diagram by parts lang natin. So, kuhanin ko na siguro yung moment diagram by parts natin doon sa point B. So, using moment diagram by parts, isa-isahin ko yung reaction sa A natin ay 83.33. Given na 9 meters yung span, so 83.33 times 9 meters, so 749.97. So, upward dito, ang value nito ay 749.97. Next naman, yung point load natin, unahin ko na rin yung point load. So, 50 times 2 is negative 100. Tapos, yung 20 naman, 20 times 5 is 100 times 2.5, so 250. So, negative 250 ito. Yan. First degree yung load natin. So, ito magiging second degree curve. Tapos, ang sabi natin, after nyan, magiging triangle na lang. So, ito ay first degree. Ang value nito, nung height ng parabola na second degree curve natin is negative 250. Negative 250. So, check ko lang. 20 times 5 is 100 times 2.5. So, 250. Tapos, 100 times 2.5 plus 2 plus 2. So, 6.5. Negative 650.
So, roughly, mag-0 talaga. Di ba yung 749.97, roughly 750 rin yan. So, 100 tsaka negative 650. So, ayan, makakuha natin. Magkakaroon lang ng konting pagra-round off do sa maging final answer natin. Pero same pa rin ang sagot na lalabas yan halos. So, gawin natin. Sabi natin, sa pagkuha ng deviation ng B with respect sa A, ang kailangan lang natin makuha ay yung centroid ng bawat figure na yan sa moment diagram by parts natin. Tapos, papunta dun sa kino-consider natin na point, which is yung point B. So, deviation ng B with respect sa A ang kinukuha natin. So, ganun lang kailangan natin gawin. Tapos, yung mga area, madali lang naman yung area. So, tawagin ko ito as area 1. Ito ay area 2. Tapos, ito, ito yung area 3. Tapos, yung rectangle natin, tawagin kong area 4. Tapos ito ay area 5. So take note na ito ay magiging negative 400 yung height. Tapos ito naman negative 250. So proceed tayo. Sa pagkuha ng EI, deviation ng B with respect sa A ay summation lang ng mga areas. So, siguro proceed na rin muna ako class dito sa 750 na lang para hindi magkaroon ng difference. So, 750 ko na lang din muna for the sake lang ng discussion. Kasi, di ba, dinesimal ko kasi yung mga reaction. So, 750 multiplied by base niya is 9 multiplied by 1/2 kasi 1/2 base times height. So, yung centroid pa. So, distance ng centroid ng triangle natin papunta kay point B kasi deviation ng B with respect sa A ang kinukuha natin. So, 9 divided by 3. So, magiging 3 meters. Plus, so, triangle natin 1/2 multiplied by negative 100 multiplied by base natin is 2 multiplied by 1/3 ng 2, so 2/3. Plus, yung parabola natin, 1/3 ng 5 meters multiplied by negative 250 multiplied by, so ang distance is 4 plus, ilan yon? So, 1/4 ng 5. So, 1/4 ng 5 is 5/4 plus 4 meters, 5.25. 5.25. Tapos, plus yung rectangle natin, negative 250 multiplied by 4 meters multiplied by 2 meters plus 1/2 multiplied by negative 400 multiplied by 4 multiplied by 4/3. So, ayan. Makukuha natin deviation ng B with respect sa A. Ito ay equal sa, so, 0.5 times 750 times 9 times 3 plus 0.5 times 100, negative 100 times 2 times 2/3 plus negative 250 times 5.25 times 5 divided by 3 plus negative 250 times 4 times 2 plus 0.5 times negative 400 negative 400 times 4 times 4/3. So, ito ay equal sa 28825 over 6 EI or sa decimal ay 4804.1667 over EI. So, yan. Since may deviation na tayo ng B with respect sa A, so, para sa deviation ng C, para makuha natin ito, yung deflection ng C, ayan, para makuha natin yan, ang kailangan na natin unang palitawin ay yung deviation ng C with respect sa A. So, kapag nakuha natin yan, using similar triangles, makukuha natin yung total height nito, di ba? Ito.
Kapag nakuha mo yung total height, edi ma-minus mo lang yung deviation, dilitaw na yung deflection. So, ganun lang. Kuhaan natin yung deviation ng ng C with respect sa A. So, deviation ng C with respect sa A ay equal sa, so yung mga area lang, so triangle lang naman yan, edi ratio and proportion ko muna ito para makuha ko yung height na to, ito. So, wiki lang natin, 750 over 9 ay equal to sa height nun. So, yung y, pangalanan ko munang y, divided by 5. So, y equals 750 times 5 over 9. So, ito ay 416. Ano ko na lang, 1250 over 3. Tapos, ito, may value naman ito, negative 250. So, hindi natin kailangan. Deviation tayo. Triangle yan. So, 1/2 multiplied by 1250 over 3 multiplied by 5 multiplied by 5/3 plus 1/3 multiplied by negative 250 multiplied by 5 multiplied by 5 over 4. So, 1/4 yan. Deviation ng C, sorry may EI pala ito. So, deviation ng C with respect sa A ay equal sa 0.5 times 1250 divided by 3 times 5 times 5/3 plus negative 250 times 5 times 5 divided by 12. So, 4 times 3. Ito ay equal sa 21,875 over 18 EI, or kung decimal naman, 1215.2778 over EI. So, ayan, may deviation na tayo. So, review lang natin. Yung deviation ng B with respect sa A, so, ito yon. Deviation ng B with respect sa A. Ngayon, yung nakuha natin naman, yung deviation ng C with respect sa A, so ito yon, yung distance ng elastic curve papunta dun sa tangent line natin. So, ito yon. Ito yung deviation ng C with respect sa A. Diba, ang basa nga dyan na buo ka ako ay deviation of C with respect to tangent line drawn at A. So, nag-draw yung tangent line sa A. So, ayan, napalitaw natin deviation ng C with respect sa A. So, since may value tayo niyan, tapos may value rin tayo na to, kamukha ng triangle na pinakita ko kanina, edi i-apply lang natin yung triangle na yun, tapos similar triangle sa na lang, edi mas solve na. So, di ba ito yan? So, gawin natin. Ito yung deviation ng B with respect sa A. Tapos, at some point dito, sa gawin na to, which is 5 meters, meron ditong tinatawag na deviation ng C with respect sa A. Tapos yung nandito naman ay yung deflection ng C. So, reviewin lang natin. Ito po yun, no? Ito yung deflection sa C. Ito yung deviation naman sa A, sa C with respect sa A. So, ang total nila, syempre, yung total height ng similar triangles natin. So, pangalanan ko yan as Y2. So, Y2 ay equal sa deflection sa C plus deviation sa C with respect sa A. So, apply ko lang yung similar triangles natin. Deviation of B with respect sa A. Diba, total height niya ay 9:9 equals Y2 is to 5 meters. So, paki-review mo na yung dimension. So, palit natin yung mga values. Ang deviation ng B with respect sa A natin ay 4804. 4,804.1667 over EI divided by 9 equals, yung Y2 natin ay deflection ng C plus TCA natin, so 1215.2778 over EI divided by 5. So, iyan natin. 4804.1667 divided by 9 ay magiging 533
0.7963 over EI equals deflection ng C divided by 5 plus 1215.2778 divided by 5. So 243.0556 over EI. So ikabila lang natin. Deflection sa C ay equal sa 5 multiplied by 533.7963 over EI minus 243.0556 over EI. So, deflection sa C ay equal sa 533.7963 minus 243.0556. So, 290.7407 times 5 magiging 1453.7035 over EI. So, ayan na yung deflection natin sa C. So, paano naman yung deflection sa B? So, para makuha mo sa D. So, para makuha mo lang yung deflection sa D, ang kailangan mo lang kuhanin ulit yung deviation dito, yung deviation sa D with respect sa A. Tapos, apply ka lang ulit ng similar triangles. Then, kapag na-apply mo na yung similar triangles, so, ganito lang yan. I-sketch natin mabilisan. Ito ay deviation ng B. Di ba may value ka na ng deviation ng B? Deviation ng B with respect sa A. Tapos ito, pangalanan ko ito as Y3. So, ano si Y3? Si Y3 natin ay yung deflection sa D. Ito yon yung distance ng undisturbed na, yung unloaded beam natin papunta sa elastic curve. So, deflection sa D plus, ba't ba ganun yung symbol ko ng deviation? Plus, deviation sa D with respect sa A. So, ayun na. So, kapag na-solve mo na, take note na area lang po yun. Same procedure lang naman yun. So, iasa ko na sa'yo. Pag nakuha mo na yung deviation ng D with respect sa A, masasolve mo na si deflection ng D. Pero, pansinin mabuti dito class, makikita mo na yung deflection ng C with respect, yung deflection ng C natin ay positive. Kasi syempre, ang ginamit mong solution ay ratio and proportion. So, wala naman nagdi-negative value sa ratio and proportion, laging positive. Dito, unlike sa DIM, na yung DIM ay self-correcting, so dito, ikaw na maglalagay na maging negative yan. Kasi, di ba talaga namang sa simple beam, downward yung load mo. So, maging negative value naman talaga dapat yung deflection kasi pababa yung elastic curve natin. So, yun lang din yung downside ni AMM. So, hindi siya self-correcting. Unlike kay DIM na, si DIM kasi once na malaman mo, solve mo at ang lumabas doon ay negative, so negative talaga, wala ka na babaguhin, yun na yun. So si AMM, since ratio and proportion ng solution niya, yun yung downside niya, laging positive yung sagot. Ikaw dapat nang umalam kung paano magiging behavior ng elastic curve natin. So ayan.